Goodbye, OnePlus. It's a sad day na kailangan ko sabihin sa inyo na wala ng OnePlus sa America and sa Europe region. So, yun ang in-announce ng OnePlus dahil nagkaroon ng change ng direction and they will be pulling out na permanently sa US and Europe and they'll be focusing sa China and Asian countries. So, in this video, pag-usapan natin more news about what really went down and what's probably the driving decision na nangyari itong pagsara ni OnePlus sa US and sa Europa. Pag-usapan natin after this quick intro. Si OnePlus One, nag-start siya maglabas ng phone and it's being handled by Pete Lau and si Carl Pei. They both form OnePlus and they launched their first ever flagship killer phone under OnePlus One. And sobrang daming natuwa dito sa phone na ito. It captured the hearts like si MKBHD and a lot of yung mga tech enthusiasts back in the days. Eh talagang maganda naman talaga siya. Personally, nakahawak din ako ng OnePlus One. Though I'm barely new those days. So, nadaanan ko siya. Sabi ko, uy, maganda, not bad. It's a little bit shying away from the normal na Samsung, mga iPhones back then. And medyo iba ang direction ng OnePlus. And as time passes by, if tama ako, yung pinakasikat nilang phone so far is OnePlus 7. Yun talaga, sobrang nag-take off yun. Ang daming bumili, ang daming natuwa doon sa phone na yun. And currently, yung pinaka-latest nila is OnePlus 15. Apparently, they have to stop sa US and sa Europe. So, sa mga nakabili ng phones sa US and Europe na mga OnePlus 15, OnePlus Nords, no? So, they promise that they'll continue to support yung software and magkakaroon ng update, magiging Color OS in the near future. And they'll still provide hardware repairs para sa mga older OnePlus users. Yun ang commitment ng OnePlus dito sa mga regions na ito. Now, what does it spell para sa atin here in the Philippines? Tuloy naman si OnePlus Philippines. Yay! Yun ang balita ko. And I did ask OnePlus Philippines naman. Tuloy naman operations nila, no? And recently, nakita naman yung balita, no? 3 months ago, si OnePlus India na CEO, si Robin Liu, nag-resign siya and he returned back to China. So, siguro yun ang nagkaroon ng start na ng shuffling. And all of the news breaks out na, ay, nako, mukhang magsasara na sa OnePlus. So, rumor spreads, pero lahat naman dinin-deny. Kahit si OnePlus Philippines, nag-deny din sila na magsasara na rin OnePlus Philippines. And apparently, naglabas naman sila ng Nord 6 and Nord C6 series. And the latest is the OnePlus Pad 4. So, probably alam naman natin na mukhang tuloy naman ang business sa OnePlus. Apparently, si US pala ang matatamaan. So, ang nangyari is magkakaroon ng streamline si OnePlus, bumalik na under sa umbrella ni Oppo, pati si Realme, and both of them would continue under Color OS na UI. No longer supporting Oxygen OS para sa OnePlus. Eh, yun pa naman ang pinakagusto ng mga OnePlus user, Oxygen OS na sobrang okay, sobrang smooth, sobrang vanilla Android feel na parang trademark ng OnePlus, which is, well, mawawala na sa OnePlus. Bakit? Dahil sa economy natin, dahil sa demands natin. Siguro, I would say na hindi na willing si Oppo as a parent company to spend too much sa R&D, sa development ng dalawang UI and siguro itong mga sales ni OnePlus and si Realme. Hindi na ganun ka fast selling ang mga smartphones na ito unlike before. Before, pag sila mong OnePlus, parang hotcake yan. Mabilis mong benta, mabilis mo sold out, kaya si Realme. Pero both of them, parang I think, probably they have been underperforming. That's why nagkaroon ng restructuring and bumalik sila sa parent company nila. And yung mga budget nila binawasan, yung R&D nila binawasan, ni-streamline nila na maayos. And to focus on the market kung saan meron pa rin silang strong presence. Most likely, feel ko, personally, si OnePlus in US and sa Europe, medyo wala na sila masyadong presence. Probably, yan ang naisip ko, no? Kaya that's one of the reasons siguro kung bakit nagkaroon na ng restructuring and hopefully na ayusin pa nila ang services ng OnePlus. Kasi sobrang daming OnePlus fans out there sa buong mundo and probably si Realme din. Pero si Realme China, they have already stopped their operation. So, if you buy mga GT8, GT Neo series, I'm not sure Wala akong nabasang balita
kung would they continue to provide warranties, software updates, software support, and hardware support para sa mga devices ni Realme in China. I think tuloy pa rin naman yon. Now kayo, are you a OnePlus user? Let me know in the comments kung anong OnePlus ang nadaanan ninyo na sobrang minahal ninyo like parang sarili mong anak. And I hope may natutunan kayo dito sa video na ito. And if you did, ano ba naman mag-like, subscribe dito sa aking channel para medyo mas maengganyo tayo to provide more videos like this na medyo mas educational para sa inyo. So until then, I'll see you on my next video.